Noong nakipaghiwalay siya kay Nelia, hindi naman niya naramdaman ng ganong klaseng pagsisisi na dama ng buo niyang katawan. Dapat mas malala pa nga iyon dahil mula pagkabata silang magkakilala at magkasama. Maganda rin ang relasyon niya sa mga magulang ni Nelia. Pero hindi. Hindi niya naramdaman ng ganitong klase ng pagsisisi ng mga sandaling iyon noon. Oo, nagalit siya. Hanggang doon lang naman yon. Ibang-ibang lahat ngayon na nagsisisi siya ng husto. Gusto niyang bumawi kay Kriza. Ayaw niyang mawalay sa kanyang dalaga. Pakiramdam niya ay kulang ang magiging buhay niya oras na mangyaring hindi na talaga siya kibuin ni Kriza. Hindi sila dapat nagtapos ng ganito lang. Ang dami nilang pangarap eh. Hindi pa nga nila nasisimulan ng trip nila. Marin at Parsa ang hinawakan ni Nick ang pinto ng sasakyan gamit ang kanyang mga kamay na akmang isasara na sana ni Kriza. Masuyo na siyang tumingin sa dalaga na nagulat sa biglaan niyang pagsulpot sa gilid ng kotse. Hayaan mo ihatid kita, Chris. Hinila ni Chris ang pintuan, ngunit malakas sa kanya si Nick. Nakipagtitigan siya sa binata habang mariin ang pag-iling ng kanyang ulo. Kalmado siya pero halatang pagod na pagod ng mga mata. Ayoko at wala ka nang magagawa doon. Chris, Attorney Bentacourt, si Nelyang ihatid mo. Hindi ko kasi kailangan ng driver. Siya, sigurado akong kailangan ka pa rin niya. Hindi ba at palagi namang siya ang pinipili mo sa aming dalawa? Ngayon wala na ako sa choices. Doon ka na. Malaya ka na palaging puntahan siya. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Kanyang-kanya ka na, Nick. Napahilamos na sa mukha si Nick gamit ang isa niyang libreng kamay. Inaasahan niya na yon. Pero hindi siya papayag na ganun na lang sila magtatapos. Kailangan niyang muling makausap si Kriza. Naniniwala siyang lalambot pang puso nito sa kanya basta ipaliwanag lang niya nang maayos sa mga nangyari at i-admit niya iyon. Ibahin mo ko, Attorney Bentacourt. May ex-boyfriend din naman ako pero ni minsan. Lahat ng hilingin niya sa akin, hindi ko pinagbigyan. Dahil malaki ang respeto ko sa iyo bilang nobyo ko. Seryoso kasi ako sa relasyon natin. Walang amor na natawang dalaga dahil napagtanto niyang siya lang pala ang nagmamahal at nagpapahalaga sa relasyong meron sila. Lumalim pang tingin niya kay Nick. Tayo na magkarelasyon pero gusto mo pa rin na magkaroon ng connection sa nakaraan mo? Isipin mo nga yon. Hindi ka pa nakaka-move on sa kanya. Mahal mo pa. Panandali ang naghang ang utak ni Nick. Sapul na sapul siya sa mga binitawang salita ni Kriza. Kahit na hindi niya intensyon ito, doon lang sa huli nitong tinuran sumablay ang dalaga dahil sure na hindi na niya gusto si Nelia. Nick, please, tama na. Pakawalan mo na ako. Sobrang nasasaktan mo na ako. Maawa ka naman sa akin. Sa pakiusap ni Kriza ay nanghina na si Nick. Parang pinipigang kanyang puso ng invisible na kamay. Sinamantala naman yun ni Kriza. Hinila niya ang pintuan ng sasakyan nang bigla ng kaagad na bitawan ng abogadong nakatulala pa rin. Hindi napaghandaan yun ni Nick na bahagyang naipit ang ilan sa mga daliri niya. Naging violet ng kulay noon. May maliit pang sugat na hindi naglaon ay naglabas ng mainit na dugo. Nakita man yun ni Kriza, wala na siyang pakialam pa dito. Hindi lang ganun kasakit ang ibinigay nito sa kanya. Magiging concern pa ba siya? Hindi na, wala sa sariling napatras na rin si Nick. Pinaharurot na yung kaagad paalis ni Rita. Damn it! Mula sa gilid ng salamin ng sasakyan ay nakita ni Nick ang pagbagsak ng mga luha ni Kriza na hindi niya rin alam kung dahil ba sa sakit ng mga pinagdaanan niya habang wala siya sa tabi nito unang dahil yun mismo sa kanya. Parang hindi nagkasakit na nagkukumahog na lumapit naman si Nelly at kinuhang palad niya nang makita yon. Nick, ang kamay mo! Naikuyom ni Nick ang kanyang mga kamao habang tinatanaw pa rin ang sasakyan kung saan si Kriza lulan. Dumalas ng hinga niya para siyang bulkang sasabog ng dahil sa kanyang mas sumidipang frustration. Ang babae talagang yon. Paano niya nagawa to sa'yo? Si Nelia na muli pang hinawakan ng kamay ni Nick na nakakuyom pa rin. Halika, sasamahan kitang tingnan niya ng doktor. Baka mamaya magka-infection ka pa. Labis ang sama ng loob ni Nick na marinig niyang mga maalalahaning salitang yun ni Nelia. Walang pagdadalawang isip na tinulak niyang babae palayo sa kanya. Hindi na siya natutuwa. Bigla itong natumba pero hindi siya nagabalang tulungan itong makatayo. Lumayo ka nga sa akin. Kasalanan mong lahat ng ito eh. Kasalanan mo to, Nelia. Kasalanan mo. Halos mapatid ang ugat sa leeg at noon ni Nick habang sinasabi yon sa babaeng nakangiwi na ang bibig. Sandaling natigilan si Nelia na akmang tatayo na sana. Dahan-dahan niya itinaas ang mga mata niya at tumingin sa lalaking nasa harap niya. Ang mukha nitong pinakamalungkot na nakita niya. Para siyang niloko ng kanyang asawa. Hindi, ito ay mas kakilakilabot kaysa sa panloloko.
Nanginig na sa kirot ang puso ni Nelia na in love talaga si Nick sa babaeng yon. Nagmamadali na sumakay si Nick ng kanyang sasakyan. Hindi man lang nilingon si Nelia na nakasalampak pa rin. Overspeed ang naging takbo ng sasakyan ni Nick kung kaya naman halos kasabay lang ng kotse ni Rita ang dating ng kotse niya sa harapan ng maliit nitong apartment. Umibis ng sasakyan si Chris at hindi pinansin ang bulto ni Nick. Para sa kanya hindi baliwala na lang ang binata, hindi kilala. Dumadaan lang, nanikip pa ang dibdib ni Nick sa pinapakitang yun ng dalaga. Chris, napatigil ng dalawa na hinarap si Nick. Walang ano-ano binato ni Rita ang papel ng diagnosis ni Criza. Hindi naman umiwas doon si Nick, bagkus ay sinalupay ng binata na punong-puno ng labis na pagtataka. O ayan, ang diagnosis at form ng consent ni Criza para sa naging operasyon niya. Tingnan mo mabuti. Baka kasi iniisip mo na inaartehan ka lang niya gaya ng ginagawa ng dati mong nobya. Kung kaya naman mabilis kang mauto. Ang kaibigan ko merong ebidensya. Ang bruha bang yon? May ganyang papel na ipinakita sa'yo ha? Nahigit na ni Nick ang hininga. Nakatitig pa rin kay Kirisa na walang kahit na anong emosyong nakatingin sa kanya. Nasaan ka ng mga minutong makakaranas ng labis na sakit si Kirisa? Naroon ka sa tabi ng mapagkunwaring si Nelia na yon. Hindi mo talaga deserve ang pagmamahal ng kaibigan ko, sa totoo lang. Attorney Bentacourt, dapat doon ka na lang sa babaeng yon na hindi ka na makasakit pa ng ibang tao na tunay na nagmamahal. Pagkasabi noon ay tinalikuran na ng magkaibigan si Nick na hindi pa rin alam ang magiging reaksyon. Sinundan lang na malungkot na mga mata ng abogadong bulto ng dalawang babae. Makaraan ng ilang minuto, nakita na ni Nick na nabuhay na ang ilaw sa loob ng maliit na apartment kung saan pansamantalang naninirahan ng dalagang abot kami niya lang dati. Pero ngayon ay ang hirap ng abutin. Nanghihinang napasandal na si Nick sa gilid ng kanyang sasakyan. Nasa isipan niya pa rin ang mga salitang binitawan ni Criza. Hawak pa rin ng kanyang nanlalamig na kamay ang papel ng diagnosis ng dalaga. Masusi niyang pinasadahan niya ng tingin. Nandilat ang mga mata niya sa naging dahilan ng operasyon nito. Siya ang may kasalanan kung bakit kailangan mag-undergo nito ng operation. Hindi kasi siya nag-iingat. Sobrang naging hayok ang katawan niya sa sex. Nagulo na niya ang buhok, sabay sulyap muli sa apartment ni Criza. Napaawang ng bibig sa pagkabigla sa nakasulat na resulta. Sorry Chris, I am really sorry. Sambit niyang napahawak pa sa kanyang dibdib. Parang guguhumundo ni Nick nang paulit-ulit niyang balikan ang mga nangyari ng araw na yon. Inabot na lang siya ng kalaliman doon ng gabi pero hindi magawa ng utak niyang mag-function ng maayos at tama. Guilty siya sa mga nangyari na parang nais niyang balikan ang oras na yon. Nakailang tingin siya sa screen ng cellphone kada tunog noon na kung hindi si Nelly ang tumatawag ay ang ama nitong si Mr. Salis. Hinayaan niyang rumihistrong hindi na mabilang na missed calls at mga unread messages ng mag-ama. Umigting pang kanyang panga, nakuyom ang kamao habang nandidilim ang paningin sa kanilang pamilya. Dapat wala na siyang pakialam sa kanila eh. Hindi niya na lang magawang isnabin sila nang dahil sa magandang relasyon ng kanilang pamilya sa kanila. Iginalang niya pa rin sila. Hindi dapat ganitong nangyari sa amin ni Chris. Hating gabi na nang lisanin ni Nick ang tapat ng apartment ni Criza na hindi rin makatulog ng mga sandaling iyon kahit napatay na ang ilaw at tanging dim light na lang ang bukas sa silid. Kagaya ni Rita sa tabi niya, panay ang buntong hininga nilang dalawa. Tumayo si Rita at sinilip ang labas nang marinig nilang ingay ng makina ng kotse ni Nick na nagbabadya ng umalis sa harapan ng apartment. Wala na siya, umalis na. Siguro naman ay pwede na tayong matulog ng matiwasay. Makakahinga ka na rin ng maluwag. Saka hindi naman yun magtatangkang pasukin tayo dito. Alam niya ang batas girl. Gumalaw si Chris at nagpalit ng pwesto ng katawan, ngunit hindi siya sumagot. Masakit ang buo niyang katawan, partikular ng puso niya, para siyang nakalutang. Iniisip ang mga pinagsamahan nila ni Nick. Hindi niya namalayan na pumapatak na pala ang luha niya. Nahikbi na siya. Ilang sandali pa yung nagkatunog iyon. Nahiga na si Rita sa tabi niya. Marahang hinaplos ang likod ng kaibigan. Ganyan talaga kapag nagmamahal ka ng sobra. Alam kong alam mo na yon. Danas mo na pero mas masakit siya no? Mahal na mahal mo eh. Ibang atake na pagmamahal mo sa kanya kumpara sa obsessed mong ex-boyfriend na si Alex. Naniwala ka kasing siya na talaga dahil siya ang sumalo sa'yo noon at umalalay kahit na nagsimula kayo sa gamitan lang. Gagamitin niyang katawan mo at gagamitin mo siya sa kaso ng papa mo. Pero Criza, dapat hindi mo inilubos ang ibinuhos sa kanya ang lahat hanggat wala ka pang pinangahawakan na matibay. Tingnan mo, parang wala na sa'yo natira ngayon kung hindi sakit ng pagdurusa.
Ay, lintik na pag-ibig talaga. Oras na masapul ka, tatamaan ka. Wala kang kaligtas-ligtas. Masasaktan ka, yun naman talagang aftermath niya. Hindi sumagot si Kriza, dinaanan niya lang lahat sa pag-iyak na unti-unti nang lumakas. Para sa kanya ngayon lang siya iiyak. Ngayon niya ibubuhos dahil bukas paggising niya, ibang Krisa nang ipapakita. Akala ko rin hanggang dulo na, hanggang wakas na dahil lahat ng kailangan mo, ibinigay niya. Kahit nga hindi mo naman kailangan, pero ibang balik. Labis-labis na sakit. Mahirap talagang kalaban ng mga present relationship ang mga ex ng partner nila. Wala gaya natin may pundasyon din kasi silang pinagtibay. Pero ang tanga lang ng new ex mo, Krisa ha, ginago na siya. Tapos pinupuntahan pa rin niya? Feeling ko awa na lang ang nararamdaman niya at respeto sa parents nun. Hindi na valid reason yun, Rita. Garagal ang tinig na sambit ni Krisa na humigpit ng yakap sa una na nasa tagiliran niya. Basang-basa na yun ang kanyang mga luha. Oo naman, buti sana kung sinikang nagloko. Yung babae kaya, hindi na nahiya sa fiancé niya. Kung akong fiancé ni Nelia, baka na-dispatch ako na siya at pinalutang ng katawan sa ilog. Pinakain sa mga crocs, kaso hindi naman ikaw ang fiancé niya. Pamimiloso po ni Krisa. Humagalpak ng tawa si Rita. Hinahagod pa niyang likod ni Krisa ng isang palad. Gusto mo bang gawin ko yon kahit na hindi akong fiancé niya? Sabihin mo lang girl, wag na, hayaan na lang natin sila. Maiba ako, paano kung muli kang amuin ni Nick, bibigay ka ulit? Ang hirap din nun no, baka kasi nadala ka lang ng galit mo. Umayos na ng higa si Krisa, paharap sa kaibigan na bahagyang nag-adjust din sa ginawa niya sa akin. Tingin mo, uulitin ko pa yon? Si Alex nga, kahit na magmakaawa sa akin at handang magpaalipin, hindi ko binalikan. Siya pa kaya? Hindi na Rita, ayoko na sa kanya. Seryoso. Siguraduhin mo kasi kapag nagpauto ka sa kanya at nalaman kong okay na kayo ulit, naku, ako nang mag-uuntog sa'yo sa pader para makalug naman ang utak mo. Hindi nagsalita si Krisa, kumpara kasi talaga kay Alex, ibang pagmamahal niya kay Nick, yung tipong handa siyang magtiis at magbigay ng paulit-ulit na chances dito. Pero ngayon napagod na siya. Ayaw na niya, yung pagmamahal niya parang natabunan na ng sakit na paulit-ulit nitong ibinibigay. Pero kung sakali lang naman na bibigyan mo siya ulit ng chance, siguraduhin mong last na yon. Saka pahirapan mo siya bago muling tanggapin. Yung tipong gumagapang siya sa lupa palapit sa'yo para naman alam niya ang importansya mo. Pansin ko kaya kanya inabuso ng dahil din sa pagiging maluwag mo. Eto pa, siguraduhin mong kayo talaga. Baka mamaya niyan katawan na naman yung tanging nagkakagustuhan. Huwag ganun Kriza, dihado ka talaga kapag yun ang papairalin mo. Natahimik ang dalaga. Hindi na nagkomento pa kahit na nakikinita niya yung iyon na talagang nangyayari dati. Alam kong labis-labis na napapatirik niya ang mata mo, mawawala ka sa wisyo. Pero isipin mo magiging kapalit ulit noon kung hahayaan mong katawan niyo lang ulit ang gagamitin. Tuloy ni Rita na mahina pang humagikik, yung tipong nangaalas ka ang tunog. Gets ko naman na gwapo siya at saka malaki ang matulog ka na, hampas na ni Krisa ng unang sa kaibigan na tumama sa mukha nito. Inaantok na ako, gusto ko na magpahinga. Ito naman ang KJ. Hindi na tayo mga bata pero sige, kailangan na nga nating matulog. Good night Krisa. Tama nang iyak. Tulog na't lahat si Rita, hindi pa rin dalawin ng antok si Krisa. Humahap din ang kanyang mga mata na ilang oras nang umiiyak. Dama na rin niya ang pamamaga. Ngunit kahit anong pilit niya, hindi umaayon sa gusto niya ang nais na gawin ng katawan. Matulog ka na Krisa, ano ba? Kastigo niya sa sarili na sinipa-sipa pang kumot. Halos kakatulog pa lang ni Krisa na magising ang kaibigan niya si Rita. Umaga na yon. Sa munting kaluskos nito, pababa ng kamay hindi na napigilang malimpungatan ng dalaga. Malabong imahe ng kaibigan pero narinig niya ng maliwanag ang boses nito. Lalabas ako saglit upang bumili ng almusal natin. Napahayos na naupo si Nick nang makita niyang paglabas ni Rita sa gate ng apartment. Hindi niya alam kung aalis na ito o may bibilhin lang sa labas ng ganong oras. Pero ang tanging nais niya ay ang makausap si Krisa, kaya hindi na siya nagdalawang isip pa. Sa naunang plano niya, hindi niya magawang makatulog kahit na umuwi siya ng penthouse na nagdaang gabi. Sa bawat sulok kasi ng bahay niya ay nakikita niyang imahe ni Krisa. Sinubukan niyang uminom ng alak, pampatulog, pero hindi ito nakatulong at ibang ginawa sa kanya. Pinaiyak lang siya nito at mas pinasama ang timpla ng loob niya. Pinarealize pa nito na napakalaki niyang gago sa desisyon niya sa pagitan ng nobya at dating kasintahan niya. Kaya naman, minabuti niyang lumabas na lang ulit at baka kung ano pa ang magawa niya sa sarili kung magmumukmuk lang siya sa loob ng penthouse.
Bumili na rin siya ng magiging almusal nila ni Kriza. Hindi lang yon, sinamahan pa niya ito ng bouquet ng paboritong flower ng kasintahan niya. Alam kong tatanggihan niya ako, pero kapag nakita niyang sincere ako sa ginagawa ko, baka sakaling lumambot na muli siya at pagbigyan ng hiling ko. Mahal niya ako, mapapatawad niya akong muli. Hindi napansin ni Rita ang kotse ni Nick dahil kung nakita niya yon, nung kang iwan itong kaibigan niya, walang kasama sa loob ng apartment niya. Nang hindi na matanaw ni Nick ang bulto ng katawan ng babae, ay dali-dali na siyang bumaba ng sasakyan. Kinuha ang kanyang mga dala. Ilang lingon pang ginawa niya tinungo ng pintuan ng apartment ni Krisa. Nasa sandaling iyon ay pumipikit ng muling mga mata. Napadilat lang yun ang tumunog ang doorbell. Agad na sumilit sa isipan ni Krisa na bakang kaibigan niya yon. At may nakalimutan to kung kaya naman binilikan nito yon sa apartment. Sandali lang, malat ang boses na sambit niya kahit na hindi naman siya nito maririnig. Iinot-inot siyang bumaba ng kama, kinamot ang magulong buhok at dahan-dahan na tinungong pintuan upang buksan na. Alam naman itong mababaw lang ang kanyang tulog. May kinalimutan pa. Rita, ano nakalimutan mo at napais ng tayo si Krisa nang makita niyang hindi ang kaibigan niya yon. Bagko siya'y sinikyo na nangingitim ang palibot ng mga mata. Halata ang kakulangan nito ng tulog ng nagdaang gabi. May bitbit itong bouquet ng bulaklak at take-out ng favorite niyang fast food chain na siguradong para sa almusal. Nagising ng buong diwa ni Krisa sa tanawin yun na nasa kanyang harapan. Kinusot niyang pang mga mata at baka nagkakamali lang siya ng tingin. Ngunit hindi, kay Nick nga talagang bultong iyon. Chris, bahagyang ngumiti si Nick na ipinakita pang dala niyang take-out at ang bulaklak. Otomatikong sumama ang hilat siya ng mukha ni Krisa. Anong ginagawa mo dito? Dinalhan kita ng almusal. Hindi ko kailangan yan. Lumabas saglit ang kaibigan ko upang bumili. Makakaalis ka na. Humigpit pang hawak ni Krisa sa doorknob ng pintuan ng kanyang apartment. Para na siyang nasasakal sa nakikitang presensya ng hambog na abogado. Parang naubusan siya ng hininga. Yun na ba ang sinasabi ni Rita na hindi niya ito kayang tanggihan? Hindi niya kayang itaboy palayo at magagalit dito? Ganyan ka na ba kamanhid? Kasalaulang tao sa damdamin ng iba ha? Nakita mo namang hindi ako komportabling nasa harapan ka pero heto ka't pinipilit mo pa rin akong kausapin. Anong tingin mo sa akin? Manhid at walang damdamin? Tao ako, Nick. Taong nauubos ng pasensya sa kagaya mo. Napalunok na ng laway si Nick. Namula ng kanyang mga mata. Humigpit ang hawak niya sa mga dala. Kitang-kita niya ang sakit sa mukha ni Krisa. Sa mga sandaling iyon ay gusto niya itong yakapin upang saluhan ng dalaga. Sa nararamdaman niyang sama ng loob at sakit pero hindi niya magawa dahil alam niyang siya ang dahilan ng lahat ng iyon. Siya ang naging ugat upang masaktan ito ng sobra. Hindi naman sa ganon, naintindihan naman kita, Chris. Umalis ka na, Nick. Umalis ka na, huwag ka na magpapakita pa sa akin na para bang kasalanan ko pang nangyari at kinahantungan ng relasyon natin. Galaiting sigaw ni Chris ang kumukulo ng dugo. Umuusok ng ilong niya sa galit. Umalis ka na. Maglaho ka na, pwede ba? Sa halip na pakinggan siya ni Nick ay ibang ginawa nito. Tahasang inumang pa nitong bouquet ng bulaklak sa kanya na para bang hindi nito narinig ang masasakit na salitang sinabi niya sa kanya. Hindi ba favorite flowers mo to? At saka favorite breakfast mo din ito? Hindi ko kailangan yan. Tulak ni Krisa sa bouquet ng bulaklak. Nakamunti ka na mabitawan ni Nick. Mabuti na lang at mahigpit ang hawak doon ng binata kung hindi ay nalasog na iyon sa pagbagsak sa sahig. Wala na akong kailangan sa'yo, kaya huwag ka nang mag-aksaya pa ng pera at laway para suyuin ako. Tapos na tayo. Tinapos ko ng lahat. Hindi mo ba'y naintindihan ha? Wala na tayo, Nick. Wala na. Pinaamo pa ni Nick ang mukha. Pinakita kung gaano pa siya nagsisisi sa mga nagawa. Baka sakaling kapag ginawa niya yon ay magbagong trato ng nobya sa kanya. Babawi ako. Hindi, wag na. Hindi na kailangan panik dahil hindi naman kita pagbibigyan. Kung gusto mo, doon ka bumawi kay Nelia dahil siya naman ang pinili mo sa amin, hindi ba? Siya ang mas mahalaga kaya doon ka pumunta. Doon ka bumawi. Sa kanya, siyang bilugin mo ng ulo, huwag ako. Please lang. Dumilim ang paningin ni Nick nang mabanggit ni Chris ang pangalan ni Nelia. Napatras na doon ng dalaga na biglang nahintakutan. Nabitawan niya ang doorknob na hawak. Inaamin ko namang mali ako. Hindi ko naman kinakailayon, pero sana ano Nick? Chance ulit? Paulit-ulit na lang tayo eh. Kakabigay ko lang ng chance kahapon pero anong ginawa mo? Tinapon mo lang yun, binasura. Tapos nandyan ka na naman salita niya mong babawi ka? Chance? Kilabutan ka nga sa mga pinagsasabi mo. Hindi sinalungat yun ni Nick. Marahil ay naubos na sa kanya si Krisa. Marahil ay sumobra ng ginagawa niya kung kaya naman ganito na lang ang reaksyon niya. Alam niya, naunawaan niya.
Kaya nga nakahanda siyang gawin ang lahat para lang muling makuhang loob ng dalagang kaharap, kahit batid niyang mahirap yon. Attorney Bentacourt, ilang beses ko bang kailangan kong maging parangka sa'yo? Oo, mahal mo ko pero hindi ko dama dahil ang pagmamahal na sinasabi mo ay kapag nasa ibabaw lang tayo ng kama. Nakita mo punto sa pagmamahal na sinasabi mo, Nick? Hindi, di ba? Dahil hindi mo naman talaga ako mahal. Kung mahal mo man ako, mababaw lang, manipis lang, sa kakarapot lamang. Chris, alam mo kung bakit? Sa tuwing nagkakaproblema, si Nelly ang palaging pumupunta ka sa kanya nang walang pag-aalinlangan. Ano man ang pinagdadaanan ko't hindi man ako pumayag. Nakahiga man ako sa operating table at nag-aagaw buhay. Iiwan mo pa rin ako. Halos maluhaluhang tura ni Kriza. Hindi na makahuma si Nick. Sapul na sapul kasi siya sa bawat salitang binitawan ni Kriza. Gumisi na doon ang dalaga. Hindi ba? Tama ako? At dahil sa ugali mong yun, hindi na kita kayang mahalin. Pagod na ako. Uunahin ko na muna sarili ko kumpara sa ibang tao.